Grade 2 pa lang ako, nagninegosyo na ako. When we talk about educational, nandun yung values, nandun yung culture, nandun yung knowledge, nandun yung skills, nandun yung attitude na kailangan ng isang tao to become successful. Welcome here on our podcast here on Grow Your Business Podcast. This is Coach Jay Gregorio. I'm so excited right now sa ating kasama, and mamaya ipapakilala natin siya and magpapakilala siya sa inyo sa podcast na to. And if you're ready, mag-comment kayo dyan, mag-type kayo ng I am ready. And if you are first time here on my channel, don't forget to subscribe to notify you sa mga bagong podcast natin ilalabas dito sa ating channel. So wag natin patagalin to. Thank you for your time. Thank you for this opportunity, Brother Mark. Yeah, of course. Before we start, of course, hindi magiging maganda yung ating podcast kung hindi natin kilala yung ating kasama ngayong hapon. So kanina nakapagkwentuhan na kami and marami na rin kami napag-usapan, pero first time namin tong mag-meet actually, and kailan lang tayo nakapag-chat? 3 days ago. Ayun. And sabi ko, why not create tayo ng podcast na alam nating makakapag-give back, makakapag-educate sa community natin and sa industry, okay? Sa industry ng network marketing. So marami kayong matututunan dito sa podcast na to, lessons, wisdoms, advice na applicable at magagamit nyo, ma-apply nyo sa ginagawa nyong negosyo. So, without further ado, Brother Mark, pwede ka bang magpakilala? Paano ka na-involve sa ginagawa mo? Ano yung background mo? Paano ka nag-start? Paano ka nagnegosyo? Sino yung nag-influence sa'yo? Bakit mo pinasok yung pagninegosyo? So basically, nag-start ako sa network marketing, per se is 2004. So I was invited by a friend named JP. So at that time, I was a working student. So nag-aaral pa ako noon. And syempre, isa sa mga common challenges ng mga prospects sa mga network marketing after they attended the seminar is pang-join, di ba? So ako, problema ko rin yun, yung pang-join before. I like the concept kasi kikita ka ng mabilis. So, first time ko, bago ako, hindi ko alam paano magnegosyo, wala akong idea. I'm not exposed into business. So, estudyante. So, the only thing that I know is sundin yung sinasabi sa akin nung nag-invite sa akin. Oh. And sundin yung mga sinasabi ng mga speakers, which is yung kanilang suggestion, ano yung dapat gawin. Which is yung iba doon, benta, utang, sanla. Okay? Kung ano yung pwede mong ibenta, benta mo. Kung wala kang pan-join. Kung meron kang alahas, isanla mo, okay? O kaya, kung meron ka mauutangan na magtitiwala sa'yo, mangutang ka. Yun ang gamitin mo pang join. In my case, wala akong binenta, wala akong sinanla, wala akong inutang. Ang ininvest ko, tuition fee ko nung college. So, it was my last semester nung college. Nag-aaral ako sa PATS, College of Aeronautics. So, last semester ko na, 18 units left for me to finish. So, I have decided na yung tuition fee ko, imbis na ipang-enroll ko, ay ipang-invest ko sa network marketing. Ang ganda ng estudyante ka nun. And ako nakaka-relate kasi after graduation, nung pinasok ko naman to, yung same business, same tayo ng industry, bakit ako na-involve sa pagninegosyo? Siguro, unang-una, dahil sa influence ng aking mga parents, dahil hindi naman sila yung talagang negosyante. So, sila yung parents ko kasi masipag magtinda. So, lagi ko nakakasama sa pagtitinda, pamamamalengke, ng mga paninda namin. And doon na-open yung mind ko ng pagninegosyo kahit hindi sinasabi ng parents ko na magnegosyo ka pag laki mo. Kasi 'di ba pag Chinese sasabihin mag-aral ka mabuti and pag nakatapos ka magnegosyo ka. Pero habang ginagawa kasi ng parents ko 'yon, doon na-open yung mind ko na best talaga to start a business. And then yung pag-graduate ko, naghanap talaga ako ng pwedeng simulan on the side. So rumakit-rakit ako. And then, doon ako na-involved dahil sa kararaket. Merong nagbigay sa akin ng ganito. Merong akong nakachat. And then, sabi sa akin, bibigyan ako ng trabaho. And nung nag-meet kami, okay, excited ako. Sabi ko, magkakatrabaho na ako. First, kakagraduate ko lang ng 2 years vocational course. So, nandun kami, after ng meet-up namin, hindi pala trabaho yung papasukan ko. Meron siyang sinabi doon na nagustuhan ko naman. Meron din pinakita na packages. Ito yung kailangan mong ilabas. Nagustuhan ko totally talaga. Nabuhay yung pangarap ko. Ang gandang business nito. So, dahil kakagraduate lang, wala pang ipon,
Naghanap akong paraan. So, lumapit ako sa tito ko. Sabi ko, may nakita akong company. And open mind naman siya. So, ganun. So, binigyan na ako pang start. So, doon ako nagsimula yung lahat. Sa, taong 2012. Yung una ko mapasok sa industry ng network marketing. And, even though challenging kapag baguhan, pero I enjoy yung process sa ginawa ko. Kasi, ang daming lesson. Which is, yung lesson ng pinaka-importante naman sa lahat ano yung matututunan natin dun sa mga experience natin sa mga negosyo na ginawa natin para once na ikinuwento natin sila sa ibang tao or nanghingi sila ng advice is makakatulong. 'Di ba? Parang meron silang blueprint na susundan. Okay, so ayun, next question is nung nagsimula ka na, nandiyan ka na, involved ka na sa ginagawa mo. Okay? Kamusta yung naging experience mo kasi first time mo 'yan, 'di ba? 'Di ba? And ano yung mga naging challenging moment nung ginagawa mo na siya? And paano mo nalampasan yung mga challenging moment na yon? Meron ka bang mga na-experience na kakaiba na parang hindi mo na kaya pero pinagpatuloy mo? Oh my gosh. Oh my gosh ako no. 2004 yon nung first company ko. So, syempre ang number one challenge ko is paano ako magiging successful kasi pinagpalit ko yung aking pag-aaral So, kailangan i-prove ko na tama yung decision ko na hindi ako nagkamali kasi pag hindi ako naging successful, tatawanan ako ng mga tao na nakakaalam kung ano yung ginawa ko. So, one of the things na naging challenge ko noon is hindi ko alam paano ma-prospect, paano yung tamang skills, ano yung skills na kailangan, ano yung attitude na kailangan. So, in short, I'm not doing it professionally. Kumbaga, kung ano lang yung alam ko at kung ano lang yung sinabi ng speaker, yun ang ginagawa ko. Kaya, naubos yung mga kaibigan ko noon. naubos talaga. Naubos kasi, imagine mo, hindi ako sanay sa rejection. Hindi ako sanay sa discouragement. In short, hindi ko alam paano i-handle yung sakit ng rejection. So, ilan yung nang-reject sa akin? Ang dami. Wala akong kamag-anak na nag-join sa akin. Kaibigan, mangilan bilang mo sa kamay yung nag-join sa akin. So every time na mari-reject ako, hindi ko alam paano i-handle. Kaaway ko na sila. So kaya naubos yung mga kaibigan ko. Kasama ko sa trabaho, ganun. Iniiwasan na nila ako kasi alam na nila, nare-recruiting ko sila pag kinausap ko sila. So yun ang problema. Iniiwasan ka na. Oo, kasi then bukod doon in 2005 doon sa aking pangatlong kumpanya kasi nag-transfer ako sa iba't ibang kumpanya nung nawala yung first company na ginoinan ko, nagbebenta ng mga sapatos. Okay. Napunta naman ako doon sa mga nagbebenta ng mangga. Okay. Kala ko damit mangga. So nagbebenta kami noon ng 2 P. Papel tsaka pangako. Okay. Kasi hindi ko alam I don't even know how to do my due diligence, how to scrutinize or to check the legitimacy of the company. So ang alam ko lang, may SEC, may business permit, merong ganitong Hindi ko alam na meron pa palang dapat gawing research or pag-i-investigate bukod doon. So, nung ino-offer na namin yung produkto na lupa, na may tanim na mangga, na yung pag binili mo yung mangga na yun, after 5 years, mamumunga yun, so may passive income ka na. Sarap pakinggan, di ba? Wala kang ginagawa, pero may passive income ka. Then, after 4 months, we found out na wala palang lupa. Walang puno ng mangga. So, nung pinuntahan yung mapa kung saan nakasulat yung address, wala yung lupain ng mga mangga. So, nagpapakita kami sa prospects ng titulo or ng ng mapa ng lupa na may tanim na mangga. Pero wala talagang ganun. Kaya, ang binibigay namin sa tao, papel lang, tsaka pangako. Then, after that, napunta na ako sa third company, which is very good. Kasi doon, nakasama ko si Coach Chinky Tan. Marami ako natutunan doon. Binigay ko lahat ng ko doon, commitment. Talagang sumobra naman yung commitment ko doon. I would say, after that, doon ako medyo nagpahinga. Kasi yung commitment ko sumobra. Binigay mo lahat? Binigay ko lahat, totoo.
naglalakad ako ng yung sapatos ko, butas yung ilalim niya. Alam mo yung kapag naitapak mo siya sa tubig, papasok yung tubig sa sa loob ng sapatos. Pag nakatapak ka ng piso, alam mo kung kara o krus. Totoo, literal, ganun ang nangyari sa akin. Hindi ako makabili ng sapatos ko. Then one time, I have this prospect na sabi ko, potential to, leader to. Siguro ito na yung magbibigay sa akin ng magandang result, no, pag nakuha ko to. Nagkaroon kami ng may nangyari sa amin sa relationship namin. Gusto niya akong maging boyfriend. Feeling pogi, di ba? Okay, gusto akong maging boyfriend. Sabi ko, ayoko. Kasi nakipag-break nga ako sa girlfriend ko dahil gusto ko mag-focus dito sa business at gusto ko talaga magkaroon ng result. Pero may nangyari sa amin. For me, nag-expect ako na pag may nangyari, mag-join siya at mag-i-invest siya. So, sabi ko sa sarili ko, parang may mali na sa ginawa ko. Parang binenta ko na yung katawan ko. Pinagpalit ko na yung katawan ko para lang may mapajoin akong tao. Para makuha ko yung pangarap ko. Sabi ko, may mali. Then, tumigil ako. I stopped doing network marketing. So, siguro yun ang memorable na talagang hindi ko makakalimutan. Kasi turning point ko yun eh. Kuminto after nun? 2 years na pumasok ako sa call center that time, nung huminto ako sa network marketing. So, yun, wala akong experience sa call center, hindi ko alam English, hindi ako fluent, hindi ako magaling dahil mababa ang grades ko sa school, hindi naman ako katalinuhan. Pero buti meron akong pinsan na nandun na sa call center, binakapan lang ako because I have already the skills on selling, kaya siguro ako natanggap. Ano nga ang experience nun? Grabe, no? And I believe lahat ng kakilala ko, may mga moment talaga na ganon. So, anumang negosyo guys yung papasukin nyo, kahit hindi nga network marketing, kahit traditional business pa yan, sabi nga is, ang failure is part ng success. So, mas marami ang failure kapag tiningnan mo siya as failure sa pagnenegosyo, end na yon. Pero kapag tiningnan mo yung failure as a lesson, okay, doon mo ma-appreciate, 'di ba? Yung ginagawa mo. So parang 99% failure, 1% lang yung success. So kung maka 1% ka, okay na 'yon. 'Di ba? And galing ganda ng experience mo. And hopefully hindi ma-experience yun ng mga viewers natin. Yeah, actually yung mga naikwento ko, yung mga bad experiences, na-realize ko actually pwede siyang ma-prevent, pwede siyang ma-avoid. Yes. Kung meron lang magme-mentor. Okay. Yun ang sa tingin ko, yun ang naging kulang ko nung araw dahil walang nag-mentor sa akin. Paano pumunta dun sa success. Kung meron mang nag-mentor sa akin, siguro merong mga naiturong hindi tama. Kaya napaka-importante, maraming mentors out there, pero sabi ko, marami kang pwedeng pagpilian, pero what will make the difference is choosing the right mentor for you. Yes. Kasi at that time, may nagtuturo din sa akin, kaya lang yung ibang tinuro, mali. I'll give you an example. Mentor ko, upline. Sabi niya, papuntahin mo yung mga prospect mo. Sabihin mo may birthday. Di ba? Kahit wala, pupunta yan. Kasi nasa isip nila, handaan, may pagkain. Yes. So, syempre, ako naman, walang kamuang-muang, estudyante, sumunod lang sa upline. Sabi nila, follow upline, di ba? Yes, upline. So, yes, upline, di ba? So, sinunod ko, invite ako, pumunta. May dalang regalo. Walang birthday. Ano nangyari? Syempre, nainis. Nagalit. Kaya naubos mga kaibigan ko. Tama? So, may nag-mentor, may nagturo din naman. Kaya lang, mali lang yung ibang mga naituro. Although, marami rin akong nakuwang magaganda, pero merong mga mali na naituro. So, kaya ngayon, ako ang advocacy ko talaga is to really share my experience na para hindi na madaanan pa nung iba. Kasi pwede namang maganda eh. Pwede namang professional way. Pero bakit mo pagagawin siya in an ethical way? Di ba? So, yun, coach. Nakarelate ako doon, pero hindi naman birthday. Ang sabi ko is, lalabas kami. And
ayun, dumaan kami sa office and then pagdating ng kaibigan ko yon, sabi ko, meron lang akong kukuhanin, upo ka muna. And pinaupo ko siya dun sa, talagang sa harapan. Kasi sabi nga, pag sa harapan, pag natalisikan ka ng laway, blessings. So, ganun yung ginawa ko. Pare-pareho pala sinasabi. No? Sinunod ko. And after nun, tinanong ko yung kaibigan kung may naintindihan siya. And wala daw siyang naintindihan. And actually, marami din akong nagkwento nito. Meron din akong kaibigan which is kasama ko ngayon sa business. And dati din siyang network marketer. Matagal siya. And nagkakilala kami sa online nito. And nakwento niya sa akin, yung the way kung paano siya mag-invite before, sabi niya, pupunta tayo ng swimming. So talagang may dala pang naka-boxer eh. May pang swimming. So, hindi ko naman sinasabi na mali yun, pero talagang kung titingnan mo, merong hindi siya professional kung iyon yung way ng pag-invite, yung process. Parang nagbebenta ka sa tao na yung product na to is parang hindi sa kanya. So mali yung way ng marketing. Okay? So good to know na meron palang ganun, and hopefully wala nang gumagawa noon sa panahon ngayon. And mamaya ito ko lang, meron kaming book na i-promote. Anyway guys, so yung book na to is makikita nyo sa comment section yung details about dito sa book na to. Ang ganda ng title na ko to. Curious ako sa title. Sabi dito, Why You Should Not Become a Network Marketer. So tanong siya, di ba? Bakit hindi, sa Tagalog, bakit hindi ka dapat maging network marketer in Tagalog? Yun. Anyway, mamaya may i-share kami sa inyo ng mga lesson na makukuha nyo dito sa book na to. So, i-share sa atin ni Coach Mart. And bago tayo magpunta doon sa book, pag-usapan muna natin yung other side ng ating buhay. Dako muna tayo sa buhay natin. Okay. Sige. Ilan yung anak mo, Mart? Ako, dalawa. Parehas tayo. Okay. Babae tsaka lalaki. Okay, sige. So, bilang business owners, bilang tatay, 'di ba? Ano yung nakikita mo na pwede mong maibigay na lessons dun sa mga anak mo kapag sila papasukin din yung pagnenegosyo? Siguro ano yung legacy mo na pwede mong maipasa sa kanila? And tingin mong ngayon nakikita na nila sa'yo. Kasi sabi ganun kung sino yung tatay, paglaki ng anak, ganun din Kung ano yung puno, ganun din yung bunga. So, namomodel. So, paano mo ngayon minomodel yung sarili mo sa mga anak mo? Because of my experience sa business, sa network marketing, and dun sa iba ko pang mga negosyo, na sabi ko, actually, na-realize ko, parang mas mahirap pa yatang maging empleyado kaysa magnegosyo. Bakit? Kasi para maging empleyado ka at tanggapin ka sa isang kumpanya, kailangan mong mag-aral, elementary, high school, college, di ba? And magkano yung investment? Napakalaki. Daan-daan libo, yung iba milyon ang ini-invest diyan. Tapos merong pangakong sweldo na ganito monthly. So ang taas pa nung nila, pang criteria. Yung grades mo at least kailangan maayos. Pero sa pagninegosyo, kung gusto mong pumasok sa negosyo, never tinanong yung diploma kung meron ka ba. Sabi ko nga parang mas madaling maging CEO kaysa maging empleyado. Kasi dalawa yung way paano maging CEO. Mag-CEO ka, daanan mo yung common way na dinadaan ng iba. Mag-rank and file ka, supervisor, manager. Daanan mo to lahat. Okay? Or mag-CEO ka, punta ka sa online ka. Register ka ng company name mo, DTI. Yes. Tapos register mo sa BIR, kuha ka ng business permit. Tapos nakapangalan sa iyo 'yon. Tapos mag-print ka na lang ng business card mo na Mark Joseph Arrieta, CEO. CEO ka na nun. May negosyo ka na. So, ano yung point ko? Sa anak namin, hindi ako naghihigpit ngayon. Kung sakali, ano yung grade nila. Okay, gawin mo lang yung kaya mo. Pero hindi ko sila yung hinihigpitan. Kasi nangyari sa akin Hindi ako nakagraduate. Pero, kaya kong piliin ano yung buhay na pwede sa akin. So, sa anak ko, ganun din. Hindi ko sila higpitan kasi alam ko, kaya din nilang gawin or mas higitan pa nila yung nagawa ko. So, yun ang aking realization and dun ako, yun ang gusto kong i-model sa kanila. Ano yung takeaway mo sa dapat nakagraduate ka? 'Di ba? Para sa iba kasi
okay, dapat nakagraduate ka para makapagnegosyo ka. So, importante ba sa'yo na yung education, yung typical na level ng education natin ngayon is matapos ng mga anak natin? Ano yung takeaway mo doon and maibibigay mo sa mga audience natin? There's nothing wrong and there's nothing right. Walang mali, walang tama. It's just a matter of choice. So halimbawa, ito, tama rin naman. Importante ang education. Pero the question is, what kind of education are you talking about? Kasi when we talk about education, merong financial education, merong tinatawag tayong emotional quotient na education din, may mga trainings din how to improve, how to handle your emotions, di ba? And merong traditional education which is yung kinamulatan ng marami na path. Mag-aral ka mabuti, taasan mo yung grade mo, tapos maghanap ka ng trabaho or tsaka ka magninegosyo. Yes. Pero, kanina nag-post ako doon sa community namin, sa Facebook community. May nagtanong kasi, anong edad ka or kailan ka nagsimulang magbenta? So naalala ko, sabi ko, nagsimula ako makabenta, grade 2 ako. Okay? Grade 2, nagbebenta ako ng merengue sa school. Ibig sabihin, grade 2 pa lang ako, nagninegosyo na ako. Imagine mo, grade 2 ka pa lang, wala ka pang diploma ng elementary, pero pwede ka na pala magnegosyo kahit di ka marunong magbasa, basta marunong ka magbilang. Di ba? So kung ipipilit mo na kailangan nakatapos, I think ngayon hindi na siya applicable eh. Oo. So ngayon kasi it's more on skills. Dadaigin ka ng taong may skills. Ang dami mong alam pero hindi mo naman kayang i-implement. So I think yun ang ano ko doon. Walang tama, walang mali. Kaya lang, pumili ka lang kung ano yung sa tingin mong saan ka mas mabilis na uunlad. Okay? Saan ka mas magiging komportable. Talking about education, when we talk about education, investment din kasi yan eh. So when we talk about investment, it means maglalabas ka ng pera and you are expecting something in return sa future. Halimbawa, nag-invest ka ng lupa. Bakit ka nag-invest? Kasi iniisip mo, in the future, bebenta mo yan para tumubo ka. Ngayon, ang tanong, bakit ka mag-i-invest sa education na yan? Babayad ka ng daan-daan libo, milyon. Kasi ini-expect mo rin na pagka-graduate niya, may kapalit, may balik. Right? So, when I ask you, 16 years na studies bago ka magkaroon ng return, or pwede kang mag-aral na lang, like ikaw online, nagtuturo ka. Yes. Paano makabenta online, paano gawin yung negosyo online. Abutin pa ng 16 years, Coach Jay. Ilang weeks yung sa'yo? Bago example, yung program mo, gaano katagal yon, tapos after matapos nun, may negosyo na ba ako? Okay. So, walang specific na weeks, years, or months. Pero dun sa traditional kasi, kailangan mong matapos yun. Unless, hihinto ka, mag-apply ka ng trabaho. Ayun. Gusto mo mapaaga na makapag-apply ng trabaho. Pero sa panahon kasi ngayon, yung skills is natututunan. Kahit sino pwedeng matutunan. Diba? Kahit yung mga kababayan natin na nasa bahay na lang, pwede. Let's say, mag-aral ka kung paano gumawa ng video, mag-editing. Skills yun na pwede mong gawing negosyo. At pwede mong pasukin ang online selling. And skills din yun kasi hindi lahat marunong magbenta. Especially sa online ngayon, ang pagbebenta sa online, iba-iba yung paraan. Ako, tuwan-tuwa ako sa mga nagla-live selling. Kasi sila yung talagang good example na ang pagbe-business is lakasan ng loob. Ang pagbebenta is lakasan ng loob. So kung mahina ang loob mo, tapos papasukin mo ang negosyo, hindi sa'yo yung negosyo. Siguro sa ibang bagay ka, siguro para sa iyo yung pagiging empleyado, para sa iyo yung pagse-serve sa company, sa mga boss mo. So walang mali sa akin, mapatrabaho, mapanegosyo, lahat tama yun eh. Wala namang mali doon eh. Kasi lahat naman is yung sasahurin mo para sa pamilya mo, yung kikitain mo sa pagnenegosyo para sa mga mahal mo. Parang yung iba kasi parang tinitingnan, parang mali ang pagiging empleyado. Pero sa akin, walang mali doon. And isa yung stepping stone para makita natin
na kung papasukin ko to, yung pagnenegosyo, kasi yung boss mo makikita mo, sobrang swakit ang ulo, yung daming ginagawa, ang daming meeting. Doon pa lang makikita mo na yung pagbi-business is hindi madali. Ang pagiging empleyado is hindi ring madali. So, pili ka sa dalawa. Pili ka na lang sa dalawa. And hindi rin uunlad ang ekonomiya nang wala yung support ng mga manggagawa natin. And kaya sa akin, saludo ko sa mga manggagawa natin. And kung ikaw, napupusuan mo and tingin mo sa'yo yung pagnenegosyo, siguro sa'yo to. Kasi, nararamdaman yan eh. And kapag naramdaman mo na yan, hindi ka na makakatulog. Talagang, siguro, kailangan ko nang simulan ng pagnenegosyo. Pero kung ikaw yung taong parang okay ka na sa sumasahod ka, masaya ka naman sa ginagawa mo, so walang mali doon. So do it lang, gawin mo yung ginagawa mo. Ayun, so na-share ko lang kasi galing din naman ako dun sa pagtatrabaho. 2012, yun yung graduate ako, trabaho agad ako. And then 2014, 2015, yan yung nag-apply ako sa abroad. So dati rin akong OFW sa Middle East. So for 1 year, I worked sa isang events company na all around. Alam mo yung trabaho namin doon na merong araw na 48 hours, walang tulugan. Yun yung pinaka mahirap siguro na araw dun sa trabaho ko. Events company kasi siya. Pero graduate ako ng IT. So hindi importante na kung anong pinagtapusan mo. Yun din yung trabaho mo sa abroad. So, basta may trabaho, pasukin mo. So may chance na yun yung trabaho na makuha ko kasi 6 months na wala akong makuhang trabaho doon. So ginrab ko na yon. And all around, set up kami ng mga events sa mga hotel, malalaking hotel sa Middle East. So, talagang nakakapagod. And malayo ko sa pamilya mo. And then, yung sahod is sobrang liit lang. I started for 22,000 per month nung sinasahod ko dun sa abroad. Tapos, ibang trabaho yung tinatrabaho namin talagang sobrang pagod. And then, after a year, nung umuwi ako dito, napauwi ako ng boss ko. Kasi nga, sabi ng boss ko, exit ka muna, Jay, para maayos natin yung papers mo. Karamihan, hindi ko naman sasabihin, pero I worked sa Middle East ng Visit Visa. Ayun, so alam naman natin na bawal yan. Pero ginawa ko yun kasi nga, kung di ako mag-a-apply ng trabaho, di ba, wala akong ipapadala sa Pilipinas. So, ang nangyari, uwi ako ng Pilipinas, 2015 yon dito sa Cavite, nag-start na kaming mag-rent ng misis ko, hanap kami ng maliit na upahan. And may isa na kaming anak nun. So, panganay namin na babae, parang wala pa siyang, magto 2 years old siya noon that time. So, sa isang napakaliit na apartment, doon kami nagsimula. And ang pangako sa akin kasi ng boss ko, babalik ako ng abroad. So, sabi ko, hinintay ko yung pangako for almost 1 month din. And nilalakad na daw yung papers ko. Employment visa. And nung isang araw, sabi ng boss ko, dito na lang natin lakarin yung papers mo. So, anong nangyari? Bakit pa ako pina-exit? And kung dito na lang lalakarin yung papel. So, balik daw ako using yung visit visa ulit. And nung nandun ako sa airport, okay, may kasama ko ng ka-work ko. So, excited makakabalik sa abroad. Excited na parang malungkot kasi iiwanan mo ulit yung mga mahal mo sa buhay. And pagdating ko dun sa airport, meron akong kasama. In-interview ko may ng immigration, sabi sa amin. Okay, saan kayo pupunta? Biyahe po kaming magta-travel sa Singapore. Singapore kasi yung namin, daan papunta ng Middle East. And yun lang. Wala lang kayong ibang gagawin. So, nung ang dami na nilang questions, yung isa kong kasama napaamin na magtatrabaho kami dito kami dadaan, then apply kami ng visa, and hindi kami pinayagan ng doon sa immigration. So, nangyari, offload. So, ang nangyari doon dahil offload nga, bumalik ako ng Cavite. Buti na lang yung misis ko nasa Baclaran pa that time. And kasi kung babalik ako ng Cavite, wala akong pamasahe. Wala akong pocket money noon nung magre-risk ulit ako ng bumalik ng abroad. Wala talaga totally. Punta ng Singapore, di ko alam kung makakapunta pa kami ng Middle East. No savings, no pocket money. And sabi ng boss ko, pagdating na lang doon, bibigyan ako ng allowance sa Middle East. So, nag-risk ako. Kasi nga, kung hindi ka naman magre-risk, wala ring mangyayari. Pero okay yung ginawa ko na yun para sa akin. So, masaya ako and blessed ako na hindi ako natuloy makabalik ng ibang bansa. Kasi kung nangyari yun, baka ngayon, OFW pa rin ako. Malayo sa mga mahal sa buhay.
And yun yung time na talagang siguro para sa akin yung pagnenegosyo. Hindi ko inisip na bumalik ako sa pagiging empleyado. Yun yung sinasabi ko kanina guys, na kung napipil nyo na sa'yo yung pagiging empleyado, mag-employ ka, mag-enjoy ka dyan eh. Pero kung para sa'yo na meron kang something na gustong gawin, gusto mong kumawala dun sa comfort zone na tinatawag, do it, 'di ba? Ano mang yung risk na 'yan, take mo yung risk or mawala yung chance na 'yon. So nag-risk ako 2 months, 3 months, walang pumapasok na pera, income. And wala naman kami ibang aasahan, wala na experience ko na wala na talagang panggatas yung anak ko. Nag-aaway na kami ng misis ko, uwi na daw siya ng probinsya kasi hindi naman naibibigay yung pangangailangan nila. So, hindi pa rin ako huminto. And ginawa ko na may paraan sa online na pwede kong gawin at pwede kong kumita. And ano ko na patunayan ko na sobrang laki ng potential sa online. I started sa isang business opportunity sa online marketing. Ginawa ko siya, and in span of 1 year, I became a top 3 that time sa isang company na yon. And by doing yung mga ethical na paraan. So, yun naman yung... Hindi yung unethical. Oo. Yun yung maganda sa online. Sa online, hindi natin maiwasan, marami pa rin yan. You mean, kahit sa online may mga unethical practices pa rin? Yes. Okay. Hindi maiwasan, especially online. Kung sa offline nga nagagawa, paano pa sa online? 'Di ba? So, kailangan maging mindful tayo sa mga ano lang talaga ginagawa natin. And bibigyan naman tayo ng wisdom kung mali yan or tama. Alam mo yun eh. 'Di ba? And by choosing the right mentor, siguro yun yung naging key bakit ko na-achieve yung mga goals na gusto ko ma-achieve. By choosing the right mentor. 'Di ba? So, pag-usapan natin yung mentor. Sige, gaano kahalaga sa yung Mark? Kanina, kwento mo nga yung mentor, nagkaroon ka ng mentor. Pero sa mga nagsisimula, gaano kahalaga yung pagpili sa tamang mentor, especially sa business na ginagawa nila? Sobrang laking factor yung pagpili ng tamang mentor. Yes. Kasi just imagine, example, sabi ko nga doon sa mga partners ko, kung papipiliin mo ako, mawawalan ako ng tao compared sa mawawalan ako ng mentor. I'd rather choose na mawalan ako ng tao. Kasi madali kong makuha yung mga tao. Madali akong makuha ng mga bagong tao. Pero kung yung mentor ko, hindi ko mahanap yung tama, doon ako mahihirapan gawin yung negosyo. Kasi yung mentor ko yung pwede magsabi sa akin, okay Mark, mali yan, ito gawin mo. So ma-avoid ko yung mga mistakes. Wherein I can save a lot of time. Pag na-avoid ko yung mistake, I can save a lot of money. I can save a lot of energy. And syempre, I can save my name na napaka-importante, di ba? So, more than money, syempre, pangalan natin. Imagine mo, meron kang na-scam, tapos pangalan mo yung nakalantad doon, di ba? So, masisira yung pangalan mo. Mahirapan ka. Pero, if you have the right mentor na nagsasabi sa'yo, okay, Jay, wag ka dyan, kaliwa ka. Kahit nakapikit ka, pag yung mentor mo, bukas yung mata niya, nakikita niya yung daan, hindi ka mapapahamak. So, ganun kahalaga sa akin ng paghahanap ng mentor. Kaya kung hindi mo natatanong, may mentor ako sa spiritual, meron akong mentor para sa family, may mentor ako para sa business. I have my mentor for public speaking, kasi ngayon motivational speaker din ako. So, meron din akong mentor para sa ganitong area. So, iba-iba yung mentor ko. So, yun, ganun kahalaga sa akin. Maganda nun. So, guys, ako yung idea. So, ang mentor, hindi lang yan one mentor. Yung iba kasi, isang mentor lang, okay na. Ayaw nang humanap ng ibang mentor. Hindi ko sinasabi kung maituturo naman niya lahat sa'yo, kung baga, siya yung mentor na all-in-one. May spiritual, merong business, personal, di ba? Okay yon. Pero, iba pa rin yung meron tayong napapagtanungan. Parang sabi mo nga sa'yo kanina, kung ito, dadaanan ko to, magta-trial and error ako. Pero kapag yung mentor na yon, nakikita niya kasi yung parang something na hindi mo nakikita. Yun yung mentor sa akin. Kapag yung mentor sinabi sa iyo na wag mo tong gawin, meron siyang nakikita na hindi mo nakikita. Kasi na-experience na niya yon. Yun naman yung mentor. So yung mentor kailangan merong enough experience dun sa bagay na gusto mong matutunan. Kung papasukin mo yung pagninegosyo, kung papasukin mo yung business na industry na to, kailangan
Yung mga mentor na hahanapin mo, yung nakagawa na. Yung mentor, yan yung pwedeng manakit ng damdamin mo. Yan yung pinapayagan mo. Yes. Binibigyan mo ng permission na, mentor, sige, sabihin mo lang kung ano yung dapat, kahit masakit sa damdamin, basta totoo. So, ganun yung mentor para sa akin. Wala siyang pakialam sa, ano mo. Kumbaga parang, hindi kanya babybihin. Na yung, uy, kawawa ka naman, di kita sasaktan, di ko sasabihin kung ano yung maling nagawa mo kasi baka masaktan ka. Hindi ganon. Ang mentor, kahit masaktan ka, sasabihin niya. Kasi gusto niya, mapabuti ka. Realize ko tuloy na ang mentor is nagsisimula sa bahay. Yung mga parents natin. Parents yung number one mentor na nagpalaki sa atin. Pero syempre, yung parents natin, kung hindi naman negosyante, at gusto mong magnegosyo, so doon ka maghahanap ngayon ng mentor para sa pagnenegosyo. In your case, Coach Jay, yung parents mo, ano ba sila? Business exposed or hindi? Hindi naman sila yung malaking, nagnenegosyo talaga pero hindi yung malaking negosyo. Yung typical na merong maliit na tindahan, nagtitinda-tinda. So, negosyo na rin yun. Maliit man or malaki at nagbebenta ka, negosyo yan. And doon ako na-open yung mind ko. Na yung parents ko, bata pa lang ako, sinasama na ako sa pagtitinda. Parang naalala ko, elementary pa lang ako, naglalako na ako ng mga ice candy. Nagluluto kami ng balot dun sa probinsya namin. Naglalako-lako kami ng mga isda na nahuli ng tatay ko. So, lumakas yung loob ko sa pagtitinda. So, kumbaga, kumapal yung muka. So bata pa lang. Bata pa lang. Nag-start na yung development ng pagiging entrepreneurial. So, kaya yun yung advantage para sa akin. And sa akin, sabi ko, gusto ko rin gawin to sa mga anak ko. Turuan na magnegosyo sila habang maliit pa. Siguro pag mga elementary na mga ganyan, high school, tuturuan ko na silang i-train na maghanap kayo ng pwedeng yung maibenta and then or mga problems na pwedeng ma-solve ng services or product na pwedeng yung magawa. So, until now, yung mother ko nagtitinda pa rin. Meron siyang maliit na pwesto dun sa Valenzuela. Kasi from Bulacan, nasa Valenzuela na sila ngayon. And sabi ng parents ko, kapag tinigil niya yung pagtitinda, manghihina siya. Ganun yung mga parents kapag walang ginagawa, mas nanghihina. Kaya mas gusto nila talaga na may ginagawa. And yun naman talaga, kailangan may ginagawa tayo, gumagalaw tayo para, di ba, magkaroon tayo ng energy. Yung ano natin. So, ayun, doon ako na-open. Bata pa lang ako, open na yung mind ko sa pagnenegosyo, sa pagbebenta. Total na nasa ano pa rin tayo, no? Parents pa rin, no? Yes. Yung pinakaunang mentor natin na nanggaling sa family. Yung mentor ba kailangan successful doon sa ano na yon or pwedeng paano ka, ano yung process mo sa paghahanap ng mentor? Bawa, parents mo, sila yung una mong mentor. Yes. Sa business, sila yung nag-expose sa'yo. Pero ibig sabihin ba, hindi ka na maghahanap ng iba pang mentor? Or kung merong mentor na nandyan na more successful, ay sila yung pipiliin mo rin mag-mentor sa'yo? So sa akin, ang paghanap ng mentor is hindi siya yung hindi siya parang pwede mo kasi i-consider yung mentor kahit na hindi mo pa siya nakakausap personally. So ang tawag ko nga dyan is a virtual mentor. So example, gusto kong matuto. Bago yun sa akin, virtual mentor. Yes. Example, gusto mong matuto pagdating sa personality development, motivation. My mentor is Brian Tracy, Tony Robbins, ayan, yung mga sinusundan natin sa online. Consider as mentor ko sila. Di ba? Yun yung maganda sa panahon ngayon. Kasi nga virtual, madali natin silang malalapitan, even though hindi natin sila mahawakan, makausap personally, pero pwede nyo sila i-consider as a mentor. And sa paghahanap ng mentor, hindi naman sinasabi na, okay, etong mentor na to, hindi pa successful sa ginagawa niya. Pero kung nakikita mo naman na yung puso niya tama and yung the way kung paano kanya tinuturuan is gusto mo, okay kayo, siguro mas okay yung ganung mentor. Hindi yung parang meron kang mentor na sa'yo yung pinakamagaling. Tapos hindi ka naman komportable the way kung paano siya magturo. So siguro ang paghanap ng mentor parang paghanap din ng asawa. Okay? Girlfriend, boyfriend. So, importante kasi sa mentor yung relationship. So, kasi kung di maayos yung relationship mo dun sa mentor mo, parang meron kasi ni sekreto. So, hindi mo sasabihin sa mentor mo na ito yung nararamdaman mo or ito yung challenge mo ngayon. Kasi ang mentor, alamin yung problema mo and magbigay ng advice yung mentor para dun sa challenge na experience mo.
And para makamove ka, ito yung gagawin mo. Pero yung mentor, hindi mismo siya yung gagawa nun para sa'yo. Para sa akin, yung mentor is someone na magbibigay sa'yo ng advice, ng mga checklist, ito yung mga dapat mong gawin, ito yung dapat mong iwasan. Para sa akin, ganun ka-importante yung pag-mentor, yung mga mentor. Alright, so ang ganda ng usapan natin pagdating sa mga mentor, sa mga parents natin, nasama natin yung mga parents natin na talagang nagpalaki sa atin, talagang nagsakripisyo. So dako tayo ngayon dito, punta tayo ngayon sa book ni Mark Joseph Arrieta. Ito yung full name mo, no? Ang haba, no? Pero Mark Arrieta ang ginagamit mo sa social media. Kailan mo sinulat yung book na to and paano nag-come up yung title nito? Curious kasi ko, bakit ito yung title ng book na to and kailan mo siya nilaunch? Basically, yung title na yan, pinag-isipan ko ng gusto yan, syempre. Pinag-isipan ko yan, ha? Bakit yan yung naging title niya? Actually, nung una kong kinonceptualize yung title niya, inisip ko kaagad, baka dumami yung basher ko nito, baka maraming magsalita ng negative tungkol sa libro kahit hindi pa nila nababasa. Kasi parang napaka-negative di ba? Parang dinidiscourage ko yung tao na maging network marketer. Yun ang dating nung iba. Okay? Pero actually, yung title niyan, dalawang tao yung kinakausap ko dyan. Because even though meron na akong ibang negosyo, okay, meron akong pharma and medical supplies business, by the way. I'm also the founder ng kooperatiba, isang kooperatiba, co-founder nun. Then I'm also the founder ng PNBI, which is Professional Network Builder Institute. Ako yung learning director nun. I'm very passionate and mahal na mahal ko yung industry ng direct selling or network marketing or MLM. Ang daming terminology na pwede nyo gamitin. Relational marketing, people franchising business, ang dami. Bahala na kayong pumili, Pero isa lang po yun. Dahil mahal ko yung industry, ayoko siyang nasisira. Okay. So kaya, sinulat ko yung libro para kung halimbawang mabasa ng mga tao na gumagawa ng mga unethical practices, mga hindi tamang katuruan, na nakakasira ng buhay ng ibang tao, please, wag na kayong maging network marketer. Kumbaga, alis na kayo sa industry, okay? Kung wala kayong mahanap na maayos na mentor. Alright? Hindi dahil sa pinapaalis ko kayo na pero baka masira din yung pangalan ninyo Tulad na nangyari sa akin. So, wag na kayong mag-network marketing. So, yun yung mga nasa loob na. Paano yung papasok pa lang? Na-invite, prospect, magne-network pa lang. It's also a warning to them. Although we have DSAP, yung Direct Selling Association of the Philippines, meron tayong 8-point test doon na tinuturi ng DSAP kung paano tignan yung legitimate na company. Pero aside from that 8-point test, merong mga ginagawa sa loob ng industry na kapag narinig mo yon, red flag na yon. Huwag mo nang pasukin. Kasi nagsisinungaling yung nagsabi sa'yo nun. So, yung dalawang tao na yun ang kausap ko, wag ka munang pumasok. Hanapin mo yung tamang tao na mag-i-invite sa'yo. Yung hindi magsisinungaling sa'yo. Alright. Nice. Kanina nung iniispan ko to, Mark. Ang daming table of contents. Sa book naman, ako ganon. Bago ko bilhin ang isang book or interested ako sa book, chinecheck ko yung table of contents. Ano kaya yung matututunan ko dito? Tapos, kapag may nakita ko doon na something na curious ako, interesting, yun lang yung binabasa ko. Kaya ang dami kong book sa bahay na hanggang hindi ko pa napatapos. So, ilang chapter lang. So, ilang chapter to? Meron to 10. Merong 10 utos. 10 utos. Meron ditong 10 utos kayong matututunan. Sige. Siguro pili tayo ng 2 lang. Okay? Siguro ikaw ang pumili. Sige. Pipili ako ng 2 tapos explain or bigyan mo sila ng overview bakit ito yung contents na to. Ayan. Ito siguro number 1. Siguro kaya mo to nilagay yung number 1. Sabi dito, kapag narinig mong payayamanin ka. Ayun yung unang contents Ano yung ibig sabihin nito? It's so arrogant. For me I'm sorry, this is my opinion, pero it's so arrogant kasi na i-claim mo. Meron kasi mga network marketers na alam mo yung lumalaki ang ulo nila kapag kumikita na sila. And para sa kanila, parang ang feeling nila, sila yung magpapayaman dun sa downline nila o dun sa distributor. Parang kaya kita payamanin
mag-join ka lang. So, pag narinig nyo na yung ganun na payayamanin ka nila, huwag ka mag-join doon kasi hindi yung totoo. Hindi ka, walang sino man ang pwedeng magpayaman sa'yo, kundi sarili mo lang. Kasi kahit gustuhin man ng tao yon, kung hindi mo rin gagawin at ayaw mo rin gawin, hindi mangyayari yon. Parang sa sa family, parents mo, sabi sa'yo, anak, ito ang pag-aralan mo. Ito ang kunin mong kurso. Tapos nung nakagraduate ka na, ibang trabaho kinuha mo kasi ayaw mo yun, napilitan ka lang. So in short, hindi sila yung magsasabi sa'yo kung yayaman ka or hindi. Ikaw ang magdi-decide kung yayaman ka or hindi. Hindi ibang tao. Ikaw yung magtatrabaho sa sarili mo. And parang something promise, over-promise kapag sinabi na gano'n na walang kasiguraduhan. Okay? So, ayun, good point na nailagay mo dito yon. Siguro Coach Jay, para naman, may tulong sila. May tulong naman. Yung nag-invite, meron silang, syempre may may factor din. Pero you cannot say 100% na sila magpapayaman. Siguro 1% lang sila. 99% will be coming from you. Good. Ayun, good point yon guys, na hindi dapat tayo umasa sa sa akin yung mga upline, kung sino man yung direct 'di ba tawag, no? Or direct sponsor yan. Kumbaga yan parang ginamit lang sila, 'di ba? Ni Lord na naging blessing sa iyo kaya mo na-discover yung tamang company na meron ka ngayon. So, appreciate natin 'yon. Okay? And dito sa number 10, ito, 1 and 10. Ang dami ng from 2 to 9. Kapag walang proven educational support system, ang group or company, ayun, bakit mo to nilagay sa book na to? When I say walang proven na educational system, yung company, when I talk about educational system, gaya nung nakalaad o nakasaad dun sa libro ni Robert Kiyosaki. Yes. Actually, kung pag-aaralan natin ng gusto yung libro ni Robert Kiyosaki na Cash Flow Quadrant, Yes. binigyan niya ng emphasize doon yung education. So, in short, huwag ka basta pumapasok sa isang negosyo na walang ituturo sa'yo na sistema. Oo. Hindi pwede kasing baliwan lang. Example, that's also an education. Di ba? Kasi tinuro din eh. Yun ang na-duplicate mo, yun ang natutunan mo. Sinabi sa'yo ng upline mo, pakita mo yung check mo. Di ba? That's also education, tinuro sa'yo eh. O kaya baliwin mo. Gamitin mo yung kotse. Sabihin mo sa'yo, hindi man pala sa'yo. Diba? That's also an education. Tama? Tapos meron dyan yung, sige, sabihin mo, lalagyan mo ng downline, mag-i-spill over ka. Di ba? Tinuro din yun eh. Pero, it's not a good education. Kaya yung sabi ko dyan, yung tamang education, yung proven talaga. And, you have to realize na in network marketing or in any business, okay, meron akong framework about that. Okay, yung tinatawag kong success framework na doon yung 3 factors na kailangan mong i-consider. Yes. Number 1 is what we call the you factor, yung ikaw. Yes. Then the second is the vehicle that you will be using. Kasi hindi pwedeng ikaw lang nang walang vehicle. Yes. Then, the education or the manual. Anong manual yung gagamitin mo? Example, you have the vehicle already or meron ka ng company. Yes. Ngayon, that's good. At least meron ka ng vehicle. Yes. Pero match ba yung manual na gagamitin mo dun sa vehicle na yon? Paano mo i-drive yon kung yung manual na ginagamit mo ay hindi para sa vehicle na yon? Yes. I'll give an example. Isa sa mga promise sa network marketing na alam ko maraming hindi nakakagawa sa Pilipinas. Itong promise nila. Pag nagma-marketing plan, nagpapaliwanag na ng compensation plan. Imagine, ito yung account mo. Pag namatay ka, pwede pong ipamana to sa mga anak mo. Pwede itong manahin ng pamilya mo. Para kahit patay ka na, dire-diretso nilang tatanggapin yung income mo. Ngayon, ito tanong ko. Mangyayari ba yon? Possible. Pero, in reality, buhay ka pa nga, nawawala na yung mga downlines mo eh. Buhay ka pa nga, naglilipatan na ng ibang kumpanya yung mga downlines mo. Ano pa ipapamana mo? Kung naipamana mo yung account pero walang downline sa ilalim, walang tao sa ilalim, ano ang mamanahin nilang income? Kaya sa Philippines, ang dami dito,
talon ng talon, hindi nila alam kung sino papaniwalaan nila. Oh, kasi yung educational system na we're in, when we talk about educational, nandun yung values, nandun yung culture, nandun yung knowledge, nandun yung skills, nandun yung attitude na kailangan ng isang tao to become successful. So, anong culture ang natututunan mo? Anong values yung tinuturo sa'yo? I'll give you another example. Sabi, sa family, no? Sabi ng tatay, bawal sa'yo yung yung maninigarilyo, masama sa kalusugan yan. Oo. Tapos, mamaya-maya, lalabas si tatay, sisindi. Di ba? Oo. That's modeling. Yun ang natututunan nila. Sa network marketing, sabi, bawal malate ha. Yung pinaka-apply ng late pag may meeting. Can you imagine that kind of education? So, importante yun. So, ngayon, pag meron ka nitong 3 factors na to, ang pinakamalaki dyan na i-consider mo is yung U factor. Kasi kahit meron kang vehicle, company, that can be your vehicle, your product can be your vehicle, okay, your compensation plan can be your vehicle, your upline, your downlines can also be your vehicle. We use that to leverage, di ba? You already have the education system. Andiyan na, nasa iyo na. Pero hindi mo ina-apply. Hindi mo ginagawa yung nandun sa manual. Useless siya. So, yung company mo, useless yan. Yung marketing plan mo, useless yan. Yung product mo, useless din yan. Yung tinuturo, useless yan kapag hindi ka pumayag at hindi mo siya in-apply. Parang Biblia. Ano ba ang manual ng mga Kristiyano? Biblia. Diba? Yun ang basis mo para maging maayos yung buhay mo. So, may Biblia ka nga, hindi mo naman sinusunod. Sa mga Muslim, ano yung ginagamit nilang manual? Quran. Diba? Yun ang basis nila. Yun ang susundin nila para mapabuti rin yung kanilang buhay. Sa Buddhist, meron din silang manual na ginagamit. Itong ginagamit natin, bago mo to i-operate, may manual din to. Diba? Yung camera, may manual yan. Yung cellphone, may manual din yan. So in business, you also need a manual. Okay? Kaya lang, kahit may manual ka, kung hindi mo pa rin siya i-apply, which is the U factor, hindi pa rin mangyayari. So, yun yung number 10. Yes. Yung educational systems, para sa akin, napaka-importante. Kasi yun ang ipapamana mo eh. Na-curious ako doon, ganda ng sinabi mo sa education, talagang kailangan yan kung may gagawin kang negosyo. Pero when it comes sa system, ayan, sobrang importante rin pala talaga. Okay? Kung ang company na sinalihan mo is walang system, okay, may system nga pero hindi mo makita na ito yung sistema. Ang hirap gawin ng negosyo. Kaya marami kong mga kaibigan, mga students din sa community na nag-struggle sila kasi nga wala daw silang resulta, hindi nila alam kung paano makakakuha ng mga bagong members, ganyan. Sa team nila, paano makakabenta. Maybe ang problems doon is kung merong mang system, walang maayos na manual. 'Di ba? Parang sa traditional business meron tinatawag na operational manual. So kung wala kayong operational manual kung paano papatakbuhin 'yan, ito yung nangyari, ito yung gagawin mo. May bumili, ito yung next. So ako sobrang fan ako ng system. And then meron akong nabasa na book na connected din naman sa ginagawa mo, sa na-experience ko. Ginagawa ko before na network marketing. Ang book na yon is The System Builder. I believe familiar ka doon. Ang nagsulat nun is parang siya, hindi siya Pinoy. Ayan, parang Japanese ata or in Czech. So, yon? Ang dami kong natutunan din sa book na yon na pwede mong i-apply sa ginagawa mo ngayon. So, more on siya, creating a system. Pero lahat ng tinuro doon, wala akong nakita na unethical kasi nga maayos. Ito yung manual. Dapat i-train mo muna yung sarili mo muna, dapat alam mo yung business, naka-educate mo yung sarili mo. Okay? Turuan mo muna yung sarili mo. Also, yung paano mapapatakbuhin yung business mo. And system is very powerful and sobrang helpful kapag meron kang negosyo talaga. Yun yung magpapatakbo eh. Kumbaga, kung yung business mo is bara-bara lang, okay, tayo ng negosyo, wala tayong sistema, maybe kapag na-experience nyo yung mga problems at hindi nyo na alam yung gagawin nyo, baka mahirapan kayo. Kaya sa una pa lang talaga,
system, maayos. Educational, maayos. Plus yung manual. Okay? Para just in case, okay, makalimutan nyo. Ito yung manual natin. Ito yung dapat natin gawin. So, hindi tayo mahihirapan. So, perfect yung number 10. Ganda. The best na nasama mo yon. Anyway, I believe, no? Maraming curious paano nila maa-avail itong book na ginawa mo. Kailan mo nilaunch yung book na to? September 8. Ito lang. This month lang. September 8. So, wala pang 1 month. 1 month. Oo. And paano nila mabibili yung book mo na to and saan nila mabibili to? Yeah, available yung libro sa website ng PNBI. You can visit www.pnbi.net. Okay. So, yun yung website ng ating institute. Right? So, doon pwede pong mabili po yung libro. Actually, dinisign ko siya para makapagbigay ng contribution sa industry ng network marketing. So, ginawa ko yung libro para doon. Kaya lang, dahil sa na-experience kong naawa ko dun sa mga na-scam. Okay? Kasi meron diyang mga na-scam na, alam mo yung pinaghirapan nila yung pera. Naririnig ako, very common, yung mga government employees na nagtrabaho ng 30 years, 40 years, tapos meron silang pension. Tapos, after nila makuha yung pension, merong nakausap na isang baliw na baliw sa network marketing, binaliw, pinag-invest ng 63 heads, pinag-invest ng maraming heads, nilagay doon yung pera. Tapos, nawala yung company. Di na alam ano gagawin sa product. O kaya yung iba, wala namang product. Pakamatay yung iba. Yung iba, nadidepress. So, sabi ko, paano kaya makakatulong sa mga taong ito na yung tipong wala talagang alam sa network marketing? Sabi ko sa sarili ko, hindi sapat kasi yung yung available na information out there na binibigay kasi merong mga unethical practices na ginagawa na wala naman doon. So siguro kailangan kong i-expose. Sabi nga nung isang nagbigay ng review dun sa libro ko na isang presidente ng isang network, this is an expose, sabi niya. Oh, talaga? Expose ba talaga itong ginawa ko? Sabi ko, mukhang expose siya kasi experience ko to Hindi siya theory na narinig ko lang sa iba based on my personal experience. Para matulungan ko yung iba na makaiwas kayo sa scam. Makaiwas kayo dun sa mga maling desisyon. Kasi maapektuhan ang buhay natin. Thank you very much for inviting me to do this podcast. Nung nag-comment ka, kwento ko lang sa kanila. Nung nag-comment ka dun sa aking post, sabi mo pa-order ng libro. Sabi ko, uy, si Coach J to Sabi ko, amazing. So, nag-message ka agad ako sa'yo na deliver ko. Kasi nakita ko sa profile mo, taga Cavite ka Sabi ko, malapit-lapit. Pwede ko pa i-deliver. Then, nag-initiate ka na para maging productive naman yung pagkikita natin is to, gawin nating podcast. Yes. Right? So, thank you very much, Coach J, for the opportunity. And I believe ikaw nakapagbigay ka rin ng value sa akin. So, para sa mga nanonood, thank you very much then for watching us and listening us. So, I hope na tayo ay makaiwas sa mga scammer kasi syempre pera natin yan, pera ninyo yan na pinaghirapan na sana para sa family ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay. Lalo na ngayon, warning lang po warning. Ngayon, palabas na po ang 13th month pay, okay, ng maraming Pilipino. So, wag tayong maging impulsive sa pagdidesisyon. So, kung meron kayong may nag-re-recruit sa inyo or may i-invite sa inyo to do a network marketing business, this is what I suggest. Mabasa nyo muna yung libro. Okay? This is very cheap compared sa perang mawawala sa inyo kapag nagkamali po kayo ng decision. Alright? So, this is just one guidelines, but it doesn't mean na 100% na ito na. Okay? Kasi manipis yung libro, ito yung experience ko. It works for me. I hope it will also work for you. Alright, so yun. Thank you so much. Sobrang nag-enjoy ako, Mart, sa short podcast na to. And we are looking forward sa next session natin dito sa community natin. And guys, hopefully nakakuha kayo ng value, nakakuha kayo ng wisdom, and mga advice na pwede nyo talagang ma-apply in real life and in real business na ginagawa nyo. So, ito yung guide, ito yung manual na pwede nyong gamitin at sundan.
And nasa sa inyo pa rin talaga. I-apply nyo man siya or hindi, nasa sa inyo yon. Pero dahil ito na nga yung manual, so wag na kayong magdalawang isip pa. Kung ano yung sinabi dito sa book, sundan na lang natin. Okay, so thank you so much guys, and magkita-kita tayo sa next podcast natin dito sa ating community.